buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, May 29, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Warrant of arrest at hold departure order kontra Senator Jinggoy Estrada at ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan. Inilabas na ng Sandigan Bayan. Estrada, agad na nagpiyansa. Baka mauna pa ho kayong mahuli kay Senator Bato. Scammer na nangikil at nagpakilalang may impormasyon umano sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa, timbog ng NBI. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Pangulong Marcos hindi pabor sa online voting sa Senate plenary. No election scenario na pinalutang ni Senator Amy, fake news ayon sa Pangulo. Malakihang bawas presyo sa langis, posible sa susunod na linggo. Sa showbiz, Gazini Ganados ng Pilipinas, pinawaw ang judges sa MGI All-Stars Swimsuit Prelims. At Coco Martin, magbabalik sa bagong action comedy series sa Hunyo. Naglabas na ng arrest warrant at hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal. Kapwa rin nakapaglagak ng piyansa na tig 90,000 pesos ang dalawa. Pero wala pang aksyon ang anti-graft court sa kasong pandarambong laban kina Estrada, Bonoan at ilan pang akusado. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Baga nagkatensyon sa pagitan ng Sandigan Bayan Sheriff at Security ni Senator Jinggoy Estrada sa pagdating nito sa anti-graft court pasado alas 4 Biyernes ng hapon. Ito'y para personal na maglagak ng piyansa sa 2nd Division ng Sandigan Bayan makarang maglabas ng warrant of arrest at hold departure order laban sa Senador at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng flood control scandal. 90,000 pesos bawat isa ang itinakdang piyansa ng 2nd Division. Tikom man ang bibig ni Estrada sa media na hingan ng reaksyon, sinabi niya sa isang pahayag na umaasa siyang mabibigyan siya ng due process at patas na didinggin ang kanyang kaso. Una rito, lumabas sa investigasyon ng Ombudsman kung paano umano inilusot ang 573 million pesos na kickback mula sa flood control funds papunta kay Estrada. Reklamo naman ng abogado ng senador, hindi pinagbigyan ng inihain nilang urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest. I'm just wondering about the timing because normally you would be given a copy of the resolution so you can answer it. Nakapaglagak na rin ng piyansa si Bonoan sa kasong graft. Pending pang desisyon sa kahiwalay na kasong isinampa ng Ombudsman na kasong graft at plunder o yung kasong pandarambong na hawak ngayon ng 5th Division ng Sandigan Bayan laban kina Estrada, Bonoan at ilang DPWH NCR District Engineers. Oras namang makitaan ng probable cause o sapat na batayan ng korte ang kasong pandarambong, wala itong piyansa. Ayon kay Interior and Local Government Unit Secretary John De Cremulya, dalawa lang ang magiging opsyon dito ng senador kung susuko o arestuhin siya. Sabi niya, pag-iisipin niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. Malalaman pa ng ahensya kung saan ipipiit ang senador sakaling maglabas ng arrest warrant ng 5th Division. Pero ngayon pa lang, Walang special treatment doon, walang aircon, same treatment as anyone. umaasa si Remulya na payapang susukong senador sakaling mangyari ito. Wherever he surrenders, we will process him, take his picture, medical, call his records, and then we will certify him fit for trial, and then papadala siya sa Sandigan to be surrendered to the proper judicial authorities.
Ito na ang ikatlong plunder case na kinaharap ni Estrada mula 2001. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinasusuko na ni Interior Secretary John Vic Remulla si Senator Ronald Bato de la Rosa sa harap ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Ayon sa kalihim, nakatalaga na ang mahigit 200,000 pulis sa buong bansa sa paghahanap sa senador. Hinihimok din ng PNP ang kampo ni de la Rosa na isurrender na ang mahigit 100 baril nito. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed. Iyan ang mensahe ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos ibasura ng Supreme Court ang hiling ni de la Rosa na temporary restraining order laban sa arrest warrant ng International Criminal Court ukol sa kanyang drug war. Pero kung magmamatigas ang senador, Huwag na natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. Wala kami bina-violate the police procedure. Everything according to the rules of engagement. matatanda ang pinansila na ng PNP Firearms and Explosive Office ang license to own and possess firearms ni De La Rosa. Nasa 170 ng rehistradong baril ng senador at naninindigan ng pambansang pulisya na kailangang itong kumpiskahin kung hindi ito voluntaryong isusuko ng kampo at maging mga kaanak ng senador. Nakipag-negotiate tayo for them to turn in the firearms. We have 225,000 policemen. We're disposing of all our resources para mahanap siya. But you have to understand, hindi madali ito. Ayon naman sa abogado ni De La Rosa na si Israelito Torion, iaapilan nila ang pagbawi sa firearms licenses ng senador. Iginiit din nilang walang jurisdiksyon ng ICC sa issue ng firearms registration ni De La Rosa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Arestado ang isang individual na nagpanggap na may alam sa kinaroroonan ng puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa National Bureau of Investigation, bukod sa pagpapanggap, nangikil pa umano ito ng pera sa kagawaran mismo. May babala naman si NBI Director Melvin Matibag sa mga gagawa ng kaparehong scam. May Balitang A to Z, si Naomi Almohan. Sa patuloy na paghahanap sa itinuturing na fugitive from justice na si Senator Ronald Bato de la Rosa, aminado ang National Bureau of Investigation na marami silang natatanggap na leads o impormasyon hinggil sa pinagtataguan nito. At kasabay ng pag-validate sa mga ito, meron pa ring mga scam o manloloko lang. Gaya ng natimbog ng NBI sa kanilang operasyon sa Novaliches, Quezon City noong May 19. I received a call from the executive secretary, saying that there is somebody who contacted him and saying that meron daw lead kung nasaan si Senator Bato. Ayon kay Matibag, nang una niyang makausap ang suspect, kapanipaniwala pa ang kwento nito. Pinapalabas niya, may sakit yung anak niya, ang pangalan niya is this name, and Ilocano siya, and he described na dito nakatira, dito dinala, ito ganyan. Initially, ang opening pa niya, ginagawa ko lang po to kasi gusto ko makatulong. Kwento pa ni Matibag, nagpakilala rin ng suspect na matagal nang nagtatrabaho kay Chavit Singson. Pinadalhan din aniya niya ng maliit na halaga ng tulong ang suspect dahil nga sinabi nitong may sakit umano ang kanyang anak. Pero ayon kay Matibag, nakakutob na siya at sinubukan na ang kredibilidad ng suspect. I have may suspicion already because when he was describing yung events, parang lumalabas ko ano lang yung lumabas dun sa mga social media. Sumusunod na humingi na ulit ng amount, Nahuli ang suspect na may existing warrant na para sa kasong estafa at notorious sa paggamit ng identity ng mga high-ranking government official para makaskam ng pera. Na-recover din ang hinihinalang mga illegal na droga at paraphernalia nang hulihin siya sa kanyang condo unit. Depensa naman ng suspect. Babala naman ng NBI sa mga magtatangkang lokohin ng kagawaran. Pag-isip-isip po kayo kasi hindi po nakakatulong at sisiguraduhin namin na mananagot pa kayo sa batas. Baka mauna pa po kayong mahuli kay Senator Bato. Aksaya din aniya sa kanilang oras at resources ang mga peking impormasyon. Patuloy na hinahanap ng NBI si Bato at vina-validate lahat ng leads para maaresto na ang senador. Iginiit din ng NBI na legal lahat ng search operations na kanilang isinagawa sa mga nakalipas na araw.
Samantala, bilang bahagi ng paghahanap kay Bato, iisyuhan ng sabpina ng NBI ang mga malalapit na kontak ng senador. Yung mga huling nakasama niya, will issue subpoena. Of course, we're contemplating on issue subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape. Hindi na muna nagbigay ng detalye ang NBI kung may specific lead na sila sa lokasyon ng senador. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Mga ka-A to Z, nananatili ang lakas ng Tropical Storm Domeng habang kumikilos pahilag ang kanluran sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, may layo itong humigit kumulang 1,120 kilometers silangan ng gitnang Luzon at kumikilos sa bilis na 10 kph. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot ng 85 kilometers kada oras at pagbugso nga abot ng 105 kph. Hindi naman inaasahang tatama sa lupa ang bagyo sa susunod na 24 na oras at wala pa namang itinaas na tropical cyclone wind signal. Gayunpaman, palalakasin nito ang southwest monsuno habagat. Dahil dito asahan po ang malalakas na ulan at pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng bansa simula sa linggo, kabilang ang malawak na mga rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, posible umanong pang lumakas pa ang bagyo at umabot sa typhoon category ngayong weekend habang nasa karagatan. Naasahan din na lalabas ang bagyong Domeng ng Philippine Area of Responsibility sa June 1 Lunes, pero maaari pang mag-iba ang landas nito. Ingat po mga ka-A to Z. Good news naman, may mataas na posibilidad ng malaking rollback o bawas presyo ng langis sa susunod na linggo, ayon sa Department of Energy. Batay sa 4 na araw na trading sa Means of Platts Singapore, aabot sa mahigit 8 pesos ang bawas sa kada litro ng diesel, mahigit 4 na piso naman ang tapyas sa bawat litro ng gasolina, habang mahigit 9 na piso ang ibababa sa kada litro ng kerosene. Paliwanag na ahensya, posibleng mabago pa ang presyo ng petrolyo lalo't pinayagan ng DOE ang oil companies na magsumite ng kanilang price adjustment range para maisaalang-alang ang aktual na gastos at maiwasan ang posibleng pagkalugi. Hinihikayat din ng ahensyang publiko na i-report ang mga gasolinahang magpapataw ng hindi otorisadong markup o dagdag presyo bago ang inaasahang rollback. Matapos nga ang bahagyang delay para mas mapaghandaan ang produksyon, balik prime time ang real-life couple na sina Julia Montes at Coco Martin para sa kanilang pinakabagong teleserye na Sigabo. Inaasahang abangan ng mga manonood ang naturang serye dahil sa pinaghalong action, romance at comedy na tiyak na papatok sa masa. Ibang atake naman ang handog ng tambalan dahil kada linggo may bagong misyon at bagong kwento ang aabangan. Hands-on din si Coco sa proyekto dahil bukod sa pagiging producer, isa rin siya sa direktor ng serye. Agaw pansin naman ang kanyang long-haired look para sa bagong karakter. Makasama rin sa powerhouse cast sina JM De Guzman, Sue Ramirez, JC De Vera, Carmi Martin, Joey Marquez, Chanda Romero, Gerald Napoles, Art Acuña at Catherine Luna. Ang Sigabo, ang pinakabagong proyekto na muling pagtatampukan ni Coco at Julia matapos ang kanilang mga naging hit series na Walang Hanggan, Ikaw Lamang at FPJ's Ang Probinsyano. Mapapanood na ang Sigabo simula June 22. Siyempre, dito po yan naabangan sa A to Z. Susunod, Pangulong Marcos, hindi pabor sa online voting sa Senate plenary. At sa showbiz, South Korean girl group na aespa, inilabas na ang bagong music video. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Balitang A to Z. Matapos ang 4 na araw na state visit sa Japan, nagpaunlak ng media interview si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan
hindi na siya nagtimpi sa pagkukomento sa mga kontrobersiya sa Senado. Samantala, may pahaging din ng Pangulo sa posibleng susunod na rigodon sa kanyang gabinete. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya makapaniwala sa nangyayari ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Bilang dating senador, hindi anya maunawaan kung paanong naging takbuhan ng pugante ng hustisya ang naturang institusyon. I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. May komento rin ang presidente sa mainit na isyu ng online voting at participation na nagmeet siya ng bagong tensyon sa pagitan ng minorya at mayorya. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Anya hindi siya pabor sa pagbabago sa patakaran sa Senado. Simple lang ang question, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa aking palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Tinuligsari ni PBBM bilang fake news ang ipinalutang ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na umano'y may pagtatangka na baguhin ang konstitusyon para sa extension ng kanyang termino sa Malacanang. She should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, that fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news, the purveyors of fake news. Mabilis namang sumagot si Senator Amy sa pahayag ni PBBM. Anya, ang Pangulo ang nabiktima ng fake news at staff niya ang dapat sisantihin. Una na rin sinita ni Senator Amy ang administrasyon ng kapatid na anya ay naispigilan ang mayorya dahil sa ilalabas nitong mga revelasyon ukol sa flood control probe. Samantala pagdating naman sa mga isyu sa ehekutibo, muling iginiit ng Pangulo na nananatili ang kanyang tiwala kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa harap ito ng mga batikos sa kalihim dahil sa umano'y kabiguan nitong mahuli si ex-Congressman Zaldico at si Senator Ronald Bato de la Rosa. I think somebody wants his job. Kaya kinakalat na matatanggal na siya para siguro ang inaasahan nila sila ay may ilagay. Pero wala kaming pinaplano na gano'n. Matapos naman maitalaga si former Senator Francis Tolentino bilang bagong Labor Secretary. Ayon kay PBBM, posibleng may mga sunod pang appointments mula sa mga kumandidato noong 2022 elections na hindi pinalad manalo. Don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman, we have to get the best talent that we can. Lumabas ang mga pahayag ng Pangulo sa pagtatapos ng kanyang pagbisita sa Japan, kung saan nakakuha siya ng mga parangal, pagkakataong makaharap ang Parliament at bilyong-bilyong pisong pangakong investments. Umakyat na sa 6 ang bilang ng nasawi matapos gumuho ang isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nabawi ng mga otoridad ang isa pang bangkay mula sa gumuhong estruktura Biyernes ng madaling araw habang patuloy pa rin ang search and retrieval operations sa lugar. Matatandaang gumuho ang gusali noong Linggo na nagresulta sa pagkakaipit ng ilang mga manggagawa at biktima sa ilalim ng debris. Patuloy naman ang pagtutulungan ng rescuers at local authorities para mahanap ang posibleng iba pang naipit sa guho. Iniimbestigahan na rin ang sanhi ng pagbagsak ng gusali habang lumalakas ang panawagan ng iba-ibang grupo para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng safety standards sa mga construction site. Nagsampa ng kasong kriminal ang Bureau of Customs sa Department of Justice laban sa isang cargo company dahil sa umano'y pag-abandona sa libo-libong balikbayan boxes ng mga overseas Filipino workers na nagkakahalagang
nasa 30 milyong piso. Ayon sa investigasyon, lumabag ang Makati Express Cargo Inc. at mga opisyal nito sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act dahil sa mga paglabag sa registration, accreditation at shipping regulation. Ayon sa Customs, may mga alegasyon din ng misrepresentation sa kanilang records, pagkakaroon ng hindi totoong impormasyon sa foreign consolidators at patuloy na pagtanggap ng shipments kahit may nauna ng abandoned cargo incidents. Tinatayang umaabot sa mahigit 36,000 na mga balikbayan box ang naapektuhan kung saan nasa halos 4,000 pa ang hindi na idedeliver. Dapat lang panagutin sila sa kanilang panloloko. At una lang to, merong 11 kumpanya ang merong atraso sa bansa at atraso sa ating mga kababayan. Out of these 11 companies, inuna natin itong isa at susunod within June, hopefully within June, maihabol naman natin yung 8 nakakasuhan din natin. Sugatan ang 3 individual matapos magsalpukan ng isang freezer van at dump truck sa northbound lane ng Skyway bago ang Bikutan exit sa Parañaque City ngayong Biyernes. Batay sa investigasyon, binangga umano ng dump truck ang concrete barriers sa daan hanggang sa mawalan ng kontrol habang diretsyo naman umanong tumama ang dump truck sa kasalubong na freezer van. Agad dinala sa ospital ang mga sugatan kasabay ng investigasyon sa insidente. Samantala, hindi bababa sa 15 pasahero ang sugatan matapos namang tumagilid ang isang modern jeepney na nabangga ng isang armored van sa westbound lane ng Quezon Avenue, Quezon City madaling araw rin nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, pinilit na habulin ng armored van ang green light ng traffic signal hanggang sa natumba ito sa mga concrete barriers at nawalan ng kontrol hanggang sa tumama sa kasalubong na modern jeep. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring aksidente. Tinawag ng World Health Organization ng mga eksperto at advisory groups para tukuyin ang mga posibleng gamot at bakuna laban sa Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus at patuloy na naitatala sa Congo at Uganda. Ayon sa WHO, walang lisensyadong gamot o bakuna pa na tuluyang aprobado para sa naturang uri ng Ebola. Kaya ang mga natuklasang candidate products ay ilalagay muna sa mga clinical trial para matiyak ang kaligtasan at epektibidad nito. Kabilang sa inirekomendang posibleng gamot ang mga monoclonal antibodies at antiviral na remdesivir, habang pinag-aaralan din ang combination therapy para sa mas epektibong gamutan. Binigyan din naman ng WHO na ang lahat ng mga gamot at bakuna ay dapat muna sa controlled at ethical clinical trials bago gamitin sa mas malawak na populasyon. Inilabas na ngayong araw ang bagong music video ng South Korean girl group na aespa para sa kanilang new title track na Lemonade, kasabay ng kanilang ikalawang full-length album. Sa music video, ipinakita ni Karina Winter, Giselle at Ningning ang isang sleek at modern na konsepto na may halong retro-inspired styling. May kita sa visual ang iba-ibang setting mula sa all-black military-inspired outfits hanggang sa madilim at post-apocalyptic na tagpo, maging vintage hotel bar na may simbolong lemonade theme. Kasabay ng music video, inilabas din ang kanilang second studio album na binubuo ng 11 track, kabilang ang mga collaboration with international artists. Ilulunsad din ng grupo ang isang immersive pop-up experience sa North America at Asia, kabilang ang LA, New York, Seoul, Bangkok at iba pang lugar. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Gazini Ganados ng Pilipinas, pinawaw ang judges sa MGI All-Stars Swimsuit Prelims. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z.
Ganadong-ganado ang fans ni Pinay beauty queen Gazini Ganados matapos ang pangmalakasan na performance sa preliminary competition ng Miss Grand International All-Stars. Nitong May 28 nga ay lalong pinainit ni Gazini ang MGI All-Stars stage sa Bangkok, Thailand dahil sa kanyang strong and sexy pasarela sa swimsuit round. Umani ang 30-year-old Filipino-Palestinian ng 9.79 score para makuha ang ikawalo sa top 10 spot ng prelims. Siya na ang pinakamataas na ranking sa Team Philippines na nakikipaglaban ngayon sa mga veteranong kontesera mula sa iba-ibang bansa. Malakas na kalaban ang top 1 ngayon sa prelims na si Vanessa Pulgarin ng Colombia, habang si Faith Maria Porter ng Ghana naman ay lumalaban din sa top 2. Pero ika nga, hindi pa tapos ang boxing dahil may bukas pa at 30 ng Mayo para sa huling pasabog sa gaganaping coronation final. Sino nga kaya ang mag-uuwi ng kauna-unahang MGI All-Stars crown? Abangan na lang at best of luck sa lahat. Ang sabi nga nila, pag gusto may paraan, kapag ayaw naman, maraming dahilan. Kaya naman kahit ilang beses na sumubok at tila parang nabibigo, hindi nagpakita ng anumang pagsuko. Panoorin. Paano? Oh, watch this. Whoop! 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 Ganon, diretso mo yung katawan mo. Ganun ba yun? Ang bigat kasi ng katawan mo. Kaya naman pala, go, go, go! Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa politiko at writer na si John Lubbock. Ang sabi niya, ang pagpapahinga ay hindi katamaran. At ang paghiga minsan sa damuhan sa ilalim ng mga puno sa panahon ng tag-init ay hindi sayang na oras, kundi pahinga na may layunin. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy, restful weekend.